Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Joven. Taong 1991. Ibisan, Capiz. Apo, ingatan mo ang piraso ng kahoy na ito. Dahil ito lang ang tanging makakapagligtas sa iyo sa oras na maharap ka sa kapahamakan. Ito ang madalas na binabanggit ng lolo. Lalo na kapag kausap nito ang apong si Joven. 80 taong gulang at medyo nagmamali-mali na dahil sa katandaan. Ngunit bago pa man humantong sa ganito ang kalagayan ng matanda, kilala itong manggagamot sa kanilang bayan. Madalas kinakatakutan, lalo na ng mga mambabarang at mga taong may kaalaman sa kaliwa. Dahil na din sa kaalaman ito sa kumbate at sa tangan nitong gamit. Si Tandang Lakay, ang isa sa mga manggagamot na nagtataglay ng napakabihirang mutya. Ito ay ang Santo Sepulcro. Sa mga hindi nakakaalam, ito ay isang uri ng mutya na nagtataglay ng bertud na may kakayanang pumatay at magparusa sa mga elemento o sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa gamit ang lihim na karunungan. Kaso nga lang, dahil din sa katagalan, tuluyan ng humina ang pangangatawan. Binalikan ng mga nakalaban ang matanda, dahilan para mawala ang kanyang memorya. Ang kasakasama ng matanda sa buhay ay si Joven. Ito ang nag-aalaga sa kanya at nagbabantay. Dahil abala sa trabaho ang mga anak ng matanda. Simula pagkabata, malapit na si Joven sa kanyang tatang Lakay. Ito lamang ang kinakausap niya ng maayos. Na ikukwento ng matanda ang lahat ng karanasan sa binata, lalo na noong kalakasan pa niya. Makinig kang mabuti sa akin, Joven. Alam mo ba, kinakatakutan ako noong araw. Wika ng matanda. Ng mga panahong ito, 15 taong gulang pa lamang si Joven. Opo, ilang beses niyo nang sinabi sa akin yan, tatang eh. Tugon ng binata, sabay tawa ng malakas. Ay, oo nga pala, no. Pero hindi ko pa nasasabi sa'yo kung bakit kinakatakutan ako dahil... Kinakatakutan po kayo dahil kaya niyong magparusa ng mga mambabarang at mangkukulam noong araw. At dahil yun sa mutya ninyo. Teka, nasa na pala yung mutyang yun, tatang? Tanong ng binata. Abay, matagal ko nang ibinigay sa'yo. Noon pa. Tugon ng matanda. Yan na naman kayo, tatang eh. Wala naman kayong ibinibigay sa akin. Alalahanin mong mabuti. Sige na, matutulog na ako. Magpahinga ka na din. Tugon ng matanda. Pilit iniisip ni Joven ang sinasabi nito. Dahil paulit-ulit din itong nababanggit sa kanya ni Tandang Lakay. Kinabukasan, habang nagpapakain ng mga alagang hayop, dumalaw ang kanyang ama. Joven, kamusta ang tatang Lakay mo?
Gising na ba? Tanong ni Mang Rocky. Hindi ko po alam, Tay. Kanina pa kasi ako dito sa likod ng bahay. Hindi pa ako nakakaakyat. Tugon ng binata. Maya-maya ay narinig ni Jove na tinatawag siya ng matanda. Dali-dali itong umakyat para tignan ang nangyayari. Joven, apo. Pakiabot mo nga yung tungkod ko sa akin. Hindi na ako makayuko eh. Gusto kong lumabas ng bahay, apo, para tignan yung mga alaga nating baka. Wika ni Tandang Lakay. Anong baka ang pinagsasabi mo, Tay? Wala tayong alagang baka. Tugon ni Mang Rocky. Nagulat si Joven dahil sinagawa nito ang matanda. Huwag niyo namang kausapin ng ganyan si Lolo. Kahit matanda na siya eh. Tatay niyo pa din po yan. Tugon ni Joven. Alam ko ang ginagawa ko. At isa pa, wala na din namang pakinabang sa atin yung matandang yan eh. Hindi ko nga alam sa'yo kung bakit nandito ka. Sa halip na ituon mo ang pag-iisip mo sa pag-aaral, nagtsatsaga ka sa pag-aalaga sa matandang ito. Wika ni Mang Rocky. Hindi akalain ni Jove na sasabihin ito ng ama. Hindi ko po maintindihan kung bakit ganyan yung galit nyo kay Tatang. Pero hindi ko po papayagang lapastanganin nyo siya. Dahil iisa lang yung alam kong totoo eh. Kung hindi dahil sa kanya, wala din kayo sa mundong to. Tugon ni Joven. Bigla itong sinuntok ni Mang Rocky. Ngunit sa halip na masaktan, nabali ang kamay ng ama. Labis na ikinagulat ni Mang Rocky ang nangyaring yun. Sinasabi ko naman sa'yo na huwag mong sasaktan ng apo ko, Rocky. Wala akong pakialam kung lapastanganin mo man ako. Buong buhay mo. Pero wag na wag mong lalapatan ng mga marurumi mong kamay ang apo ko. Wika ni Tatang Lakay. Habang pilit itong tumatayo. Inalalayan naman ni Joven ang matanda. Napaatras si Rocky dahil bigla itong nakaramdam ng takot. Salamat, apo. Halika at tignan natin yung mga alaga nating baka. Wika ng matanda. Hindi na nakapagsalita si Mang Rocky. Hinayaan na lamang nitong lumabas ng tahanan ang dalawa. Pagkarating sa likod bahay, tumawa ng malakas ang matanda. Bakit naman po ko'y natatawa, Tatang? Tanong ng binata. Inalalayan nitong maupo sugat ng puno si Tandang Lakay. Nakita mo ba yung itsura ng tatay mo kanina? Hayaan mo siya. Alam mo ba kung bakit ganon katindi ang galit sa akin ng tatay mo? Tanong na matanda. Yun nga din yung pinagtataka ko, Tatang eh. Bakit nga ba galit na galit sa'yo si tatay? Tanong ng binata. Inaasahan kasi ng tatay mo na siya ang pagbibigyan ko ng sepulkro. Pero hindi nangyari dahil alam kong gagamitin lang niya ito sa hindi magandang gawain. Pero ikaw, nakikita kong mabuti ang kalooban mo. Kaya sa'yo ko ibinigay ang mutya ng sepulkro. Muling wika ng matanda. Ayan ka na naman, Lolo eh. Wala ka namang ibinigay sa akin. Bakit niyo po ba paulit-ulit na sinasabi sa akin na ako ang pinagbigyan mo ng sepulkro na yun? Eh hindi ko pa nga nakikita yung itsura nun eh. Talagang hindi mo ba natatandaan? Sa bagay,
Bata ka pa nang ibigay ko sa iyo ang sepulkro. Natatandaan mo ba yung maliit na punyal na kahoy? Yung laruang ibinigay ko sa iyo. Wika ng matanda. Biglang nagbalik sa alaala ni Joven ang laruang binigay sa kanya ng matanda. Dali-dali itong umakyat sa silid. Kinuha ang kahon na pinaglalagyan ng mga laruan. Nakita ang punyal na gawa sa kahoy. Muling bumalik si Joven sa matanda at nakita itong nakangiti. Yan mismo ang sinasabi ko. Ayaw mo lang kasi maniwala sa akin eh. Matagal ko nang ibinigay ang sepulkro sa iyo. Hindi lang ito binibigyan ng pansin noon. Wika ni Tandang Lakay. Hindi ko naman po kasi alam na ito pala yun. Isa pa, wala naman po kasi sa isipan ko yung ganitong mga bagay noon, Tatang. Tugon ni Joven. Naiintindihan ko naman na po. Pero ngayong may isip ka na, siguro naman ay mauunawaan mo na ang lahat. Ano po ba yung meron sa sepulkro, Tatang? At bakit iniingatan nyo to? Saka bakit gustong makuha ni Tatay ito mula sa inyo? Ang sepulkro ay isang bihirang mutya na mula sa mga kahoy na naanod papunta sa karagatan. Nababad ang mga ito ng matagal sa tubig alat, sa ilalim ng karagatan, at sa paglipas ng panahon, magkakaroon ito ng natural na kapangyarihang magtaboy ng masamang elemento sa tamang mga kamay. Nagiging mabisa itong sandata. Tugon ng matanda. Bagaman hindi lubusang nauunawaan ni Joven ang dahilan nito, itinago ng binata ang sepulkro. Ang pinakamalaking tanong ko pa, Tatang, kung bakit ako ang pinili niyong bigyan ng ganito kalakas na gamit? Hindi naman po ako manggagamot. Wika ng binata. Hindi pa sa ngayon na po. Pero ito ang iyong kapalaran. Walang ibang magmamana ng aking kaalaman. Ayokong mapunta sa iyong amang lahat ng ito. Dahil alam kong masasayang lang ang pinaghirapan ko sa loob ng mahabang panahon. Tugon ng matanda. Nakita ni Joven kung paano siyang minahal ng mga tao. Kaya sa isip-isip ng binata, walang masamang tanggapin ang alok nito. Wala naman sigurong mawawala sa akin, Tatang, no? Sige po, susubukan kong pag-aralan ang kakayanan niyo. Wika ng binata. Ito ang naging simula ng lahat. Palihim na sinanay ni Tandang Lakay si Joven. Unti-unting napagtanto ng binata ang totoong dahilan kung bakit nagpanggap itong wala na sa tamang pag-iisip. Sa paglipas ng mga taon, naging dalubhasa sa kumbate ang binata. Nagsimula na din ito sa panggagamot. Ang pinakauna nitong pasyente, ang anak ng kanilang kapitbahay na si Mariel. Naglilinis ng bakuran ang binata ng mga oras na yon nang pumunta ang ama ni Mariel at hinahanap ang matanda. Joven, gising na ba ang Tatang Lakay mo? Bungad ng kapitbahay. Naku, hindi pa po yata Mang Naldo eh. Mamayang tanghali pa ang gising nun. Bakit po? Ano po bang kailangan niyo sa kanya? Tanong ni Joven. Kasi si Mariel hindi makatulog dahil sa pananakit ng tiyan. Dinala ko na sa doktor. Nabigyan na naman ng gamot. Pero parang wala namang epekto. Hindi bali na lang, iho. Huwag mo nang gisingin yung matanda.
Kailangan ng katawan niya ang pahinga. Tugon ni Mang Naldo. Sa isip-isip ni Joven, ito na ang pagkakataong subukan ang mga natutunan mula kay Tandang Lakay at para na din makapagpasikat kay Mariel na matagal na niyang hinahangaan. Sandali lang po, Mang Naldo. Ako na po ang titingin sa anak niyo. Wika ng binata. Bakit? Marunong ka din bang manggamot? Ikaw talagang bata ka. Pinapatawa mo ko. Ay nako, diyan ka na nga at kailangan ko pang pumunta ng bayan. Tugon ni Mang Naldo. Inaasahan na ni Joven ang ganoong reaksyon. Lalo pat hindi alam ng mga kapitbahay nila na siya ang nag-iisang tagapagmana ng kakayanan ni Tandang Lakay. Sa kagustuhang makatulong, inantay lamang nitong makaalis si Mang Naldo. Kaagad tumawid sa kabilang bakod. Hindi namang ganong kalayo ang bahay ni Mang Naldo kaya mabilis lamang siyang nakarating. Nadatna nito ang ina ni Mariel na naglalaga ng dahon ng sambong at nagpapausok sa bakuran. O Joven, naku pasensya ka na at masama ang pakiramdam ni Mariel. Ayon, hindi makabangon sa kanyang higaan. Wika ng ina ni Mariel. Natawagin na lang natin sa pangalang Aling Mildred. Ito nga po yung dahilan kung bakit ako naparito. Hayaan niyo pong gamutin ko si Mariel. Tugon ng binata. Bakit? Marunong ka bang manggamot? Tanong na matanda. Alam ko pong hindi kayo maniniwala pero bakit hindi niyo lang po subukan nang kayo mismo makapagpatunay? Wika ni Joven. Dahil kilala ni Aling Mildred si Tandang Lakay, naisip nitong marahil ay totoo ang sinasabi ng binata. Kung sa bagay, wala din namang mawawala kung susubukan mo, iho. Halika at sasamahan kita sa silid ni Mariel. 2 araw na siyang ganyan. Ni hindi na din makakain ng maayos. Nag-aalala na kami ng ama niya na baka kung mapano na siya. Wika ng matanda. Pagpasok pa lamang sa silid, ramdam na ni Joven ang kakaibang presensya. Dagdag mo pa ang biglaang pag-init ng sipulkro na nasa kanyang bulsa. Aling Mildred, kakailanganin ko po ng insenso, tsaka kamangyan. Maglagay na din po kayo ng ilang dahon ng tanglad at laurel. Wika ng binata. Dali-dali namang kumuha ng mga sangkap ang ginang habang inaantay ang pagbabalik ni Aling Mildred. Inumpisahan ng tawasin ni Joven ang dalaga gamit ang sariwang itlog. Pinagapang niya ito sa katawan ni Mariel mula ulo hanggang sa talampakan. Nagulat naman ang dalaga nang makita si Joven na nasa loob ng silid. Joven, anong ginagawa mo dito? Saka bakit mo pinapagapang yung itlog sa katawan ko? Tanong ng dalaga. Huwag kang mag-alala, Mariel. Alam ni Aling Mildred na nandito ako. Gagamutin kita. Sinabi kasi sa akin kanina ni Mang Naldo na 2 araw ka na nagtitiis sa sakit ng tiyan eh. Tugon ng binata. Oo hindi na nga ako makakain ng maayos. Wala din namang naitulong yung doktor sa bayan. Napakamahal pa ng singil niya kay tatay. Wika ni Mariel. Oo, nabanggit niya sa akin yung tungkol doon eh. Pumunta siya sa bahay kanina. Kaya nga ako nandito eh. Wika ng binata.
Habang nag-uusap ang dalawa, tuloy lamang sa ginagawa si Joven. Binasag nito ang itlog sa isang basong may tubig at tinignan. Nakita ng binata ang ilang maliliit na dumi sa laman ng itlog. Kaagad nitong natukoy ang sakit ng dalaga. Saan ka ba huling nagpunta, Mariel? Alam mo bang tinaniman ka ng sakit ng isang engkanto? Nilagyan niya ng maliit na sanga ng kahoy ang tiyan mo, kaya yan sumasakit. Wika ni Joven. Noong una, ayaw pang maniwala ng dalaga. Kaya inantay ng binatang dumating si Aling Mildred upang tuluyan ng simulan ang panggagamot. Pagkarating ng ginang, nagpausok ito ng silid. Gamit ang pamamaraang tinawag na bolo-bolo. Tinanggal ni Joven ang sabid o sakit na nilagay ng engkanto sa katawan ng dalaga. Nasa kalagitnaan ito ng panggagamot nang dumating naman si Mang Naldo. Aba, talaga namang itinuloy mo yung kalokohan mo. Umalis ka na dyan, Joven. At narito na si Mang Kulas. Wika ni Mang Naldo. Ngunit inawat ito ng kasamang manggagamot. Sandali lang, Naldo. Tama ang ginagawa ng binata. Hayaan mo siyang ituloy. Minsan ko nang nakita ang pamamaraang ito. Hindi ko lang matukoy kung kanino. Wika naman ni Mang Kulas. Ang pamamaraang sinasabi nito ay ang bolo-bolo, isang uri ng panggagamot na gumagamit ng isang baso ng tubig at buho ng kawayan. Inilalagay ng manggagamot ang maliit na buho na nagsisilbing straw sa isang baso ng malinis na tubig. Pinapagapang ang baso sa bahagi ng katawan ng pasyente habang hinihipan ang maliit na buho upang lumika ng bula. Gamit din ang ilang orasyong iniihip sa tubig. Nagagawang tanggalin ng manggagamot ang anumang sabid o sakit na inilagay ng elemento o tao sa katawan ng pasyente. Balik tayo sa kwento. Ilang sandali pa, natapos niya si Joven sa panggagamot. Naupo ito sa sulok upang kausapin si Mariel. Kamusta naman yung pakiramdam mo, Mariel? Tanong ng binata. Hawak-hawak pa din ito ang baso ng tubig. Ngunit tinatakpan niya ito ng kamay. Maayos na kahit papano, Joven. Salamat sa iyo, ha. Pero ano ba yung ginawa mo? Tugon ng dalaga. Huwag ka nang mag-alala. Dahil mawawala na ng tuluyan ang sakit mo. Heto, natanggal ko na yung nilagay ng engkanto sa'yo. Wika ni Joven. Sabay pakita ng hawak na baso. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Dahil nakita nitong nakalutang sa tubig ang ilang piraso ng maliliit na tipak ng kahoy at buhangin. Paano naman napunta yung mga yan sa katawan ko? Tanong ng dalaga. Sa pagkakataong yon, lumapit si Mang Kulas sa binata. Kahanga-hanga. Magaling ang ginawa mo, bata. Sabihin mo sa akin, kanino mo natutunan ang pamamaraang ito? Tanong ni Mang Kulas. Kay Tatang Lakay ko po. Siya po yung nagturo sa akin ng mga nalalaman ko sa panggagamot. Ang totoo, ito nga po yung unang beses ko na sinubukan eh. Hindi ko lang po alam kung magagawa ko ba o hindi. Tugon ni Joven. Kaya pala pamilyar ang pamamaraan. Ikaw pala ang apo ni Tandang Lakay.
Ngayon naaalala ko na kung kanino ko nakita ang pamamaraang ginamit mo. Mahusay ang ginawa mo, bata. At nagawa mong tanggalin ang sakit ng pasyente. Naldo, mukhang hindi na ako kailangan dito. Ikamusta mo na lang ako kay Tandang Lakay, iho. Mauuna na ako. Pwede niyo naman po siyang dalawin eh. Siguradong gising na yun ngayon. Mungkahi ng binata. Mukhang ang magandang ideya yan. Matagal na panahon na din kaming hindi nagkikita ng kaibigan kong yon eh. Sige na, tapusin mo na ang panggagamot at sasabay na ako sa'yo pa uwi. Wika ni Mang Kulas. Matapos ang gamutan, kagad nang nagpaalam ang binata. Isinama nito sa tahanan si Mang Kulas. Pagkarating doon, nakita ni Joven si Mang Rocky na paikot-ikot sa paligid ng bahay na tila may kung anong hinahanap. Saan ka ba nanggaling, bata ka? At nasaan ang matandang yon? Bakit wala siya sa kwarto niya? Tanong ni Mang Rocky. Malamang lumabas po ng bahay. Ano naman po ba yung ginagawa niyo dito? May kailangan ba kayo? Tugon ni Joven. Wala naman. Ano kasi? Hindi nito maituloy ang sasabihin dahil biglang nagsalita si Tandang Lakay. Hindi ka pa din ba sumusuko, Rocky? Sinabi ko na sa'yong hindi mo makukuha ang sepulkro. Lalo pa ngayong nasa pangangalaga na ito ng totoong tagapagmana. Wika ng matanda. Napatingin naman si Mang Rocky kay Joven. Na nooy nakatitig lamang din sa kanya ng masakit. Huwag mong sabihing ibinigay mo sa walang kwentang batang ito ang sepulkro. At saan naman niya gagamitin ang agimat na yon? Para lang yon sa mga maggagamot. Tanong ni Mang Rocky. Hindi naman nakapagpigil si Mang Kulas. Sumabat ito sa usapan ng mag-ama. Mawalang galang na sa'yo, Rocky. At magandang umaga sa'yo, kaibigang Lakay. Magdahan-dahan ka sa pagsasabi ng walang kwenta ang anak mo. Dahil sa katunayan, kakagaling lang namin sa tahanan ni Naldo at ginamot nito ang anak niyang si Mariel. Wika ng matanda. Natawa naman si Mang Rocky sa sinabi nito. Si Joven, maggagamot. Nagpapatawa ka ba, tanda? At pwede bang wag kang makikialam sa usapan naming mag-ama? Tugon ni Mang Rocky. Halika na, Joven. Magpakain tayo ng mga alaga nating buhaya. Isama mo na din yung kaibigan mong matanda. Baka kulang ang kambing na ipapakain natin sa kanila. Wika ni Tandang Lakay. Inaya naman ni Joven si Mang Kulas na sumunod sa kanila. Naiwang nakatanga sa hangin si Mang Rocky. Dahilan para lalo itong mairita. Akmang lalakad na si Joven papunta sa kinatatayuan ni Tandang Lakay. Nang bigla naman itong suguri ni Mang Rocky. Mabilis na lumingon ang binata. Sinalo ang kamao ng ama sabay tulak nito palayo. Ayoko po kayong patulan, tay. Pero kayo po mismo ang naglalagay sa akin sa sitwasyong napipilitan akong gawin ng hindi dapat eh. Wika ni Joven. Hindi naman makapaniwala si Mang Rocky sa ginawa ng anak. Kung alam ko lang na ganito pala ang igaganti mo sa akin. Sana noon pa lang, hindi na kita binuhay. Tugon ni Mang Rocky.
Hindi ko po alam kung anong ginawa ko para magalit kayo ng ganyan sa akin. Pero sa mga sinasabi niyo, Tay, unti-unting nagliliwanag sa isipan ko na kahit kailan, wala kayong pagpapahalaga sa akin. Tugon ni Joven. Matapos ay naglakad ito palayo. Naiwang mag-isa sa bakuran ng tahanan si Mang Rocky. Pilit nitong tinatawag ang anak, ngunit hindi na lumingon pa ang binata. Pagpasensyahan mo na ang tatay mo. Nakainom eh. Wika ni Mang Kulas. Palagi naman po siyang ganun, Manong eh. Hindi ko nga po alam kung bakit ang laki ng galit niya sa akin. Palagi po niya akong sinasaktan noon. Kaya nga dito ako tumira kay Tatang Lakay eh. Tugon ng binata. Hayaan mo na siya. Matatauhan din yan sa bandang huli. Wika ng matanda. Naglalakad ang tatlo papunta sa gilid ng sapa, kung saan laging namamasyal sina Tandang Lakay. Naupo ang mga ito sa ilalim ng puno habang nagkwekwentuhan. Matagal na panahon din tayong hindi nagkita, Lakay. Ano na bang nangyari sa'yo? Tuluyang ka na bang huminto sa panggagamot? Tanong ni Mang Kulas. Oo, Kulas. Hindi na kaya ng katawan ko ang matinding gamutan. At natatakot akong baka maapektuhan pati ang mga pasyente ko. At isa pa, malaki na din naman si Joven at handa na para pumalit sa akin. Tugon ni Tandang Lakay. Kakaiba ang pinakita ng iyong apo kanina. Hindi mo aakalaing unang beses siyang nanggamot. Mahusay ang ginawa mong pagtuturo sa kanya. Siya nga ba, Joven? Sino naman ang kauna-unahang pasyente mo? Kulas, huwag ka sanang magtaka kung bakit matino kong nakikipag-usap sa inyo. Mas mabuti nang isipin ng mga tao nagmamali-mali ako. Dahil ayoko nang tumanggap pa ng pasyente, baka imbes na mapagaling ko sila, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nauunawaan ko ang lahat. Huwag kang mag-alala. Paniguradong magiging magaling na manggagamot itong si Joven. Kagaya mo. O siya, hindi na din ako magtatagal. May kailangan pa akong asikasuhin. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay nagpaalam na din ito sa maglolo. Kinausap naman ni Tandang Lakay si Joven tungkol sa ginawa nitong panggagamot. Apo, bakit ka kumikilos nang hindi ko nalalaman? Mabuti na lang at simpleng gambala lang ng engkanto ang naengkwentro mo. Paano pala kung isang malakas na elemento ang nakalaban mo? Wika ni Tandang Lakay. Pasensya na po kayo, Tatang, ha? Ramdam ko po kasi yung matinding pangangailangan ni Mang Naldo kanina. Isa pa, kaibigan ko din naman si Mariel eh. Alam ko naman po yung magiging panganib kung sakali. Pero malaki po yung tiwala ko sa bigay niyong sepulkro at kalamang tinuro niyo. Tugon ng binata. Pero hindi pa din sapat na dahilan yon, Joven. Unang beses mong manggagamot at hindi sapat ang karanasan mo kung sakaling makaharap mo ang malalakas na engkanto. Pero binabati kita po dahil naging matagumpay ang una mong panggagamot. Wika ni Tandang Lakay. Matapos pangaralan, umuwi na ang dalawa. Bagaman napuno ang tenga ni Joven, masaya ito dahil binati siya ng matanda sa kauna-unahang tagumpay. Ito din ang naging daan
para makilala ng mga tao si Joven. Kinabukasan, laking gulat ng binata dahil habang naglalakad ito sa kabisera, isang babae ang lumapit sa kanya. Hindi ba't ikaw yung apo ni Lakay? Maaari mo bang puntahan ang asawa ko? Bigla kasing namagaan ka ng paa niya. Pagkagaling ng bukid, hindi na niya maigalaw ng maayos. Wika ni Aling Bebang. Ano po kasi? Hindi makasagot ang binata dahil hindi nito akalaing lalapitan siya ng isa sa mga kababaryo. Tatanggihan na sana niya ito, ngunit nagmakaawa ang babae. Pakiusap naman, iho. Narinig ko kay Mang Naldo na magaling kang manggagamot. Baka naman matulungan mo ang asawa ko. Muling wika ng babae. Lumapit na ba kayo kay Mang Kulas? Tanong ng binata. Oo, at ikaw din ang itinuro niya dahil masakit daw ang balakang niya. Tugon ng babae. Naku naman, paano ba to? Kabilin-bilinan kasi ni Tatang na wag ako manggagamot basta-basta eh. Wika ng binata sa sarili. Ngunit wala na itong nagawa. Sige po, kukuha lang ako ng mga gamit ha. San po pala banda yung bahay ninyo? Tanong ni Joven. Doon sa tabi ng tindahan ni Aling Miding. Salamat, iho ha. Sige na't mauuna na ako para masabihan ko ang asawa ko. Wika ng ginang. Dali-dali na ding umalis si Joven. Pagkarating sa tahanan ay kinausap nito ang matanda. Tang, sana naman po payagan mo na ako. Kasi naawa po ko kay Aling Bebang eh. Hindi makapagtrabaho ng maayos yung asawa niya. Baka naman po may maitulong ako. Pagpapaalam ng binata. Kung sa tingin mong para sa ikabubuti ng lahat ang gagawin mo, hindi na kailangang magpaalam, Joven. Gawin mo ang nararapat. Pero syempre, kailangan mo din harapin ang maaaring kalabasada. Tugon ng matanda. Nauunawaan ko, Pulo. Salamat. Sige po ah, kailangan ko nang bumalik sa baryo eh. Inaantay na ako ng pasyente ko. Wika ni Joven. Mabilis itong umalis ng tahanan at habang nasa daan, nakasalubong nito ang ama. Naglalakad papunta sa tahanan ni Tandang Lakay. Hindi na ito gaanong binigyang pansin ng binata dahil nagmamadali na itong makarating sa tahanan ni Aling Bebang. Kagad nitong sinimulan ang pagtawas. Natukoy ang sakit ng pasyente bago ito sa binata dahil hindi kapirasong kahoy ang natagpuan niya sa katawan ng pasyente, kundi mga basag na bote at ilang piraso ng putol na pako. Nakulang po yata ang asawa niyo, Manang. Hindi po engkanto ang may gawa nito. Hindi ko din alam kung kakayanin kong labanan ng totoong may kagagawan eh. Pero susubukan ko po. Tugon ng binata. Binuklat nito ang libretang ibinigay sa kanya ni Tandang Lakay. Inusala mga dasal panghuli sa mangkukulam. Ngunit bago yon, binalot niya ang sarili ng proteksyon gamit naman ang dasal ng Santo Sepulcro. Ilang sandali lang ang lumipas. Nawala ng malay ang lalaki.
Alam kong nandiyan ka na sa katawan ng taong ito. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo at ano ang pakay mo sa pagbibigay ng sakit sa pasyente ko. Tanong ni Joven. Dahan-dahang nag-angat ng ulo ang pasyente. Tumingin sa binata. Ang buong akala ko, muli kong nakasagupa ang matandang may hawak ng sipulkro. Pero mukhang mali ako. Hindi ko man nakikita ang itsura mo. Ramdam ko na isa kang baguhan. Wika ng nakasanib. Bahagyang nakaramdam ng takot si Joven. Akmang magsasalita pa sana ito nang biglang dumating si Mang Rocky. Joven anak, huwag kang magpapadala sa takot. Dahil yan ang lalong magpapalakas sa kanila. Wika nito. Bagay na ikinagulat naman ng binata. Tay, ano pong ginagawa mo dito? Tanong ng binata. Mamaya ko na ipapaliwanag. Makinig kang mabuti. Hindi ako naririnig ng kausap mong mangkukulam. Pero nararamdaman niyang nandito ako. Huwag kang magpapadala sa mga pambubuyo niya. Dahil pwede niyang gamitin ang kahinaan mo laban sa'yo. Maging matatag ka sa mga tanong at pa siyang bibitawan mo. Tugon ni Mang Rocky. Muling ibinaling ni Joven ang atensyon sa pasyente. Kinausap ang nakasanib dito. Sagutin mo ang tanong ko. Dahil wala akong pakialam sa kung ano man ang tingin mo sa akin. Wika ni Joven. Nakakatakot ka naman. Pero sige, pagbibigyan kita. Tignan natin kung gaano ka kalakas. Tugon ng nakasapi. Makikipagtagisan ka ba sa akin? Pasensya na. Maiksi kasi ang pasensya ko eh. Wala akong panahon para sa mga pasakali mo. Wika ni Joven. Inilabas nito ang sipulkro. Nag-usal ng dasal. Sabay lapat sa katawan ng pasyente. Napasigaw naman ang nakasanib dito. Alisin mo itong nakadagad sa akin. Walang hiya ka. Wika ng nakasanib. Aba, ikaw pa ang matapang ngayon? O sige, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo mangkukulam. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako hinuli? Hindi ba ako ang dapat magtanong sa'yo? Anong kasalanan ng taong ito sa'yo? Wala siyang kasalanan sa akin. Napag-utusan lang akong bigyan siya ng sakit ng isang tao. Sinong tao? Sabihin mo. Pasensya na, pero hindi ko yun pwedeng sabihin. Sabihin mo, o papatayin na kita ngayon din. Sandali lang. Hindi ko naman ginustong gawin to. Dala lang ng pangangailangan. Kaya ako nagawa to. Ang sabi niya sa akin, malaking pera ang ibabayad niya sa akin. Kung ikaw sa lugar ko, siguro naman hindi ka tatanggi sa makapal na kulay asol, hindi ba? Pasensya na pero hindi ako kagaya mo. Tanggalin mo ang sakit na binigay mo kung ayaw mong patayin kita. Sandali lang. Huwag naman ganon. O sige, tatanggalin ko yung nilagay ko. Pero wag mo kong paparusahan. Sumunod lang naman ako sa sinabi sa akin eh. Bilisan mo na. Pag-uusap ng dalawa. Habang nagtatanggal ng itinanim na sakit ang nakasapi,
Kinausap naman ni Mang Rocky ang binata. Magaling, Joven. Pero wag kang padadala sa kanya. Wag mong pakawala ng isang yan. Dahil paniguradong babalik ang kanyan. Wika ni Mang Rocky. Alam mo tay, alam ko ang ginagawa ko. Tugon ng binata. Ayun na, tapos ko nang tanggalin lahat. Pakawalan mo na ako. Kung gusto mo, sasamahan pa kita doon sa taong nagpagawa nito sa kanya eh. Hindi na kailangan. Tugon ng binata. Sabay usal ng dasal pang patay. Wala nang nagawa ang sanib. Kagad itong nalagutan ng hininga. Matapos nag-usal ng mga dasal na pangbawi si Joven. Hanggang sa muling magkamalay ang pasyente. Laking pasasalamat ni Aling Bebang sa binata. Dahil nagawa nitong pagalingin ang asawa. Matapos ang gamutan ay nagpaalam na si Joven. Hinabol naman ito ni Mang Rocky para kausapin. Sandali lang, Joven. Pakinggan mo muna ako. Wika ni Mang Rocky. Para saan ho, tay? Hindi ba kayo na din ang nagsabing nagsisisi kayong isinilang ako sa mundo? Ano pang dahilan para makinig ako sa sasabihin mo? Tanong ng binata. Alam ko wala kang ganang makinig pa sa akin. Aminado kong mali ang sinabi ko sa iyo. Patawarin mo ako, anak. Nakainom ako ng mga oras na yon at hindi ko sinasadya ang lahat ng binitawan kong salita. Sabihin mo sa akin kung ano ang sadya mo. Nagmamadali ako. Walang kasama si Tatang Lakay sa bahay. Naparito lang ako para balaan ka. Dahil ikaw na ngayon ang may hawak ng sepulkro. Maraming maghahabol sa'yo. Mga dating kalaban ng Tatang Lakay mo. Hindi maunawaan ni tatay ang dahilan ko noon. Iniisip niyang pansariling kapakanan ng dahilan ko. Kaya hindi niya pinamana sa akin ang sepulkro. Pero ang totoo, gusto ko siyang iiwas sa kapahamakan. Ngayong nasa iyo na ang mutya. Ikaw naman ang hahabulin ng mga taong may galit sa kanya. Pagpapaliwanag ni Mang Rocky. Ngunit sadyang matigas ang puso ni Joven ng mga sandaling yon. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sige na, mauuna na ako. Tugon ni Joven. Sabay lakad palayo. Pagkarating sa tahanan ay sinalubong siya ni Tandang Lakay. Opo, mabuti naman at nakauwi ka na. Dito nang galing ang tatay mo eh. Wika ng matanda. Ginulo ba ulit kayo? Nakasalubong ko din siya kanina eh. Pero hindi ko pinansin. Binuntahan niya din ako sa bahay nila Aling Bebang kanina. Saka may sinabi siya tungkol sa mga dati niyong mga kaaway. Tugon ni Joven. Totoo ang sinasabi ng tatay mo. Marami nga akong nakaaway. Karamihan sa kanila ay mga mambabarang at manggugulam. Ngayong alam nila na mahina na ako, isa-isa silang magdadatingan para kunin sa akin ang sepulkro at gumante sa ginawa ko sa kanila. Alam mo, Joven, hindi ko kasi pinapatay ang mga nakakasagupa ko dati sa pag-aakalang magbabago sila at titigil sa masamang gawain. Pero wala palang nangyari. Kung ganun, totoo din pala yung sinabi ni tatay na minsan niyang ginustong makuha sa inyong sepulkro. Oo, apo. Minsan niyang hiniling sa akin ng mutya. Pero hindi ko ipinagkaloob. Dahil na din sa ugali niya. Natakot akong mapariwara siya sa oras na makuha niya ito.
Pero ang sabi niya sa akin, ginawa niya yun para protektahan kayo. Para sa kanya matuon yung atensyon ng mga kalaban niyo. Maaaring totoo ang sinabi mo, iyo. Pero hindi ako nakakasiguro. Kaya minabuti kong itago ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo. Bata ka pa ng mga sandaling yon. Kaya wala ka pang kaalam-alam sa kung anong kakayanan ng taglay ng sepulkro. Mas madaling itago kung hindi nagagamit ang kapangyarihan nito dahil walang sino man ang makakaramdam ng enerhiya nito. Tugon ng matanda. Ibig sabihin, ngayong ginamit ko na yung kakayanan nito, pwedeng anumang oras, magpakita yung mga kalaban niyo. Tanong ng binata. Kaya nga dapat kang maghanda. Pero wag kang mag-alala. Alam kong kaya mo silang labanan. At isa pa, malakas ang tangan mong gamit. Kaya hindi sila makakalapit sa'yo. Wika ng matanda. Buong gabing inisip ni Joven ang sinabi nito. Napagtanto nitong nasa panganib ang buhay ni Tandang Lakay. Kaya nagpasya na lamang itong hindi na muna umalis ng tahanan. Gayunpaman, hindi pa din natakasan ng binata ang obligasyon. Mga pasyente na ang kusang pumupunta sa kanilang tahanan upang magpagamot. Sa paglipas ng mga buwan, naging mas marami pa ang pasyente ng binata. Mas lalong lumakas ang kakayanan nito sa panggagamot. Lalo na sa kumbate espiritual. Kadalasang pasyente ni Joven ay mga nabiktima ng kulam, gayuma, barang at pinakamalala sa lahat ay malediksyon. Naging matunog ang pangalan ni Joven, maging sa Karatig Bayan hanggang sa isang araw. Dumating na nga ang pinakahihintay nitong mga kalaban. Sa kalagitnaan ng panggagamot, biglang nakaramdam ng kakaibang presensya ang binata. Napatingin ito sa bintana. Nakita ang isang matandang nakatitig ng direkta sa kanya. Nang mapansin itong nakita siya ng binata, dali-daling umalis ang matanda. Hinayaan na lang ito ni Joven dahil tambak ang pasyente na mga sandaling yun. Hapon nang matapos ang binata at habang nagliligpit, nilapitan siya ni Tandang Lakay. Mukhang pagod na pagod ka na po. Magpahinga ka muna. Wika ng matanda. Hindi na po, tatang. Kailangan ko po kayong ipagluto ng hapunan eh. Hindi na kailangan na po. Kumain ka na doon at tignan mo kung sino ang nasa kusina. Wika ni Tandang Lakay. Nanlaki ang mga mata ni Joven. Dali-daling pumunta sa kusina. Nakita nito si Mariel at Mang Raking magkatulong na naghahain. Mariel, anong ginagawa mo dito? Tanong ng binata. Napadaan ako kanina. Nakita kong ang dami mong pasyente kaya naisipan kong dumaan para kahit papano makatulong. Tugon ni Mariel. Nakakahiya naman sa'yo. Hindi mo naman kailangan gawin eh. Saka ikaw, tay. Wala ka bang gagawin sa bahay? Bakit ka nandito? Tanong ng binata. Tinulungan mo din ako noon. Kaya patas na tayo ah. Huwag kang magsalita ng ganyan sa tatay mo. Maupo ka na at kumain. Tugon ng dalaga. Sa hindi malamang dahilan,
Tila nakaramdam ng takot si Joven. Kusang kumilos ang katawan para maupo sa mesa. Pasensya ka na anak. Hindi ako nagpasabing pupunta ako. Heto, kumain ka na. Lalabas na muna ako. Wika ni Mang Rocky. Hindi tay. Maupo po kayo at sabayan kami sa pagkain. Saka, salamat po ah. Tugon ng binata. Napangiti naman si Mang Rocky. Nararamdaman itong unti-unti nang lumalambot ang puso ng anak para sa kanya. Habang kumakain, nagtatawanan ang mga ito. Ngunit biglang nahinto ang kanilang kasiyahan nang biglang makarinig ng pagkalabog si Joven. Dali-dali itong tumayo. Pinuntahan ng matandang nasa sala. Nadatnan niya itong nakahandusay sa sahig habang naliligo sa sariling dugo. Tatang, sinong may gawa nito sa inyo? Tatang, sumagot po kayo. Paulit-ulit na tanong ng binata. Napatingin ito sa labas ng tahanan. Nakita nito ang matandang dumaan habang nasa kalagitnaan siya ng panggagamot. Bilisan mo, Joven. Kailangan madala si tatay sa ospital. Wika ni Mang Rocky. Hindi na kailangan. Hindi na din naman ako magtatagal. Rocky, alagaan mo ang iyong anak at wag na wag mong pababayaan. At ikaw naman, Joven, patawarin mo na ang iyong ama. Ito na ang huli kong kahilingan bago man lang ako mawala sa mundo. Wika ni Tandang Lakay. Pilit pinigilan ni Joven ang pagbuluwak ng dugo sa sugat nito. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, tatang. Kailangan pa ninyong mabuhay. Nabuhay na ako ng matagal sa mundong ito at masasabi ko, naging masaya na ako dahil nagawa ko ang misyon ko. At yon ay palakihin kang may matuwid na pag-iisip at pusong hindi makasarili. Kampante ako, Apo. Iiwan ang lahat dahil alam kong kaya mo nang mabuhay at harapin ang anumang pagsubok ng mag-isa. Tugon ni Tandang Lakay. Matapos ay unti-unti na itong binawian ng buhay. Napasigaw sa sobrang galit si Joven dahil wala itong nagawa para protektahan ang kaisa-isang taong nagpahalaga sa kanya at nag-aruga. Naiintindihan ko ang galit mo, Joven. Kahit ako man, yon ang nararamdaman ko. Pero wag mo itong hayaang pangunahan ka. Subukan mong pakalmahin ang sarili mo. Wika ni Mang Rocky. Pakalmahin? Tay, pinatay si Tatang Lakay at wala akong nagawa. Sa palagay mo, paano kaya ako kakalma? Tugon ng binata. Tama ang tatay mo, Joven. Hindi malulutas ng galit ang problemang ito. Wika naman ng dalaga. Pasensya na. Tama kayo. Hindi nga galit ang solusyon sa lahat ng to. Pero hindi ko pa din hahayaang makalampas sila sa ginawa nila kay Tatang. Tugon ni Joven. Nauunawaan ko, anak. Hayaan mo munang mailibing si Tatang mo at saka tayo gagawa ng aksyon. Sa ngayon, ayusin mo muna ang mga kasuotan niya at linisin natin ang kanyang katawan. Wika ni Tatay Rocky. Kumalma si Joven ng mga sandaling yon.
Ngunit hindi pa din ito maiwasang maiyak sa tuwing naaalala ang nangyari sa matanda. Bumabalik sa kanya ang mga alaala noong kabataan niya. Tumagal ng 5 araw ang burol dahil marami ang nagdatingan. Maliban sa mga kamag-anak na matanda, nagpuntahan din ang mga pasyente nitong napagaling. Kagaya ng pinangako ni Mang Rocky, matapos ang libing, sinimulan nilang hanapin ang pumatay sa matanda. Naging mahirap para sa dalawa ang paghahanap dahil hindi ito nakilala ni Joven. Ngunit hindi rin nagtagal, natagpuan nila ito. Habang naglalakad sa baryo, nakasalubong ng binata ang pamilyar na itsura ng matanda. Sandali lang. Ikaw yung matandang nakita ko sa bahay bago mamatay si Tatang Lakaya. Wika ni Joven habang hawak-hawak ang kamay ng matanda. Walang ibang tao sa kalsada ng mga sandaling yun, kaya malayang nakapag-usap ang dalawa. Totoo nga ang sinasabi nila. Matalas nga ang memorya mo. Oo, ako nga. At ako din ang pumatay sa matandang sinakay. Nararapat lang sa kanya ang ganoong kamatayan. Sa ginawa niya sa akin noong, kulang pa ang buhay niyang kabayaran. Tugon ng matanda. Ganun ba? Pasensya na tanda, pero hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa mo. Wika ni Joven. Ano ngayon ang gagawin mo? Papatayin mo din ako. Walang problema. Nagawa ko na din naman ang pinaka-aasam-asam ko. Ang maipagiganti ang kamatayan ng anak ko. Matapos ay bigla itong nakawala mula sa pagkakahawak ni Joven. Laking gulat ng binata dahil hindi niya maigalaw ang kamay. Anong ginawa mo sa akin, tanda? Simpleng tigalpo lang yan. Subukan mong kalasin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wika ng matanda. Nagusal na mga pangontra tigalpo ang binata. Walang kahirap-hirap niyang nakalas ang dasal na matanda. Yun ba yung sinasabi mong tigalpo, tanda? Tanong ni Joven. Sabay bato ng dasal pangkulong sa matanda. Napadapa ito sa lupa at muling nagsalita. Dasal pangkulong. Nagpapatawa ka ba? Ano sa palagay mo ang magagawa nito? Malaki. Dahil sa pamamagitan ng dasal na yan, madali ko matatanggal ang kakayanan mong magpagana ng dasal gamit ang mutsyang to. Tugon ni Joven. Napagtanto nito na walang saysay kung papatayin niya ang kalaban. Hindi na din ito maibabalik pa ang buhay ni Tatang Lakay. Gamit ang kakayanan ng Sipulcro, tinanggalan niya ng kakayanan ang matanda. Simula ngayon, mabubuhay kang wala kang kakayanang magpagana ng mga dasal. Mabubuhay ka bilang normal na tao. Hindi nararapat sa iyo ang lihim na karunungan. Ito ang kaparusahan mo. Wika ni Joven. Napasigaw naman sa sobrang galit ang matanda. Walang hiya ka. Patayin mo na lang ako. Dahil wala na ding silbi ang buhay ko. Kung wala na akong kakayanan. Tugon ng matanda. Sana naisip mo ang bagay na yan bago mo pinatay si Tatang. Pasensya na. Pero hindi ko na mababawi ang ginawa ko. Permanente na ang binigay kong kaparusahan sa'yo.
hanggang sa kamatayan mo. Wika ng binata. Napagtanto ni Joven na kapag Diyos ang kumilos, walang imposible. Dinala nito sa harapan ang taong pumatay kay Tandang Lakay. Napatawa ng kaparusahan ng walang kahirap-hirap. Sa wakas, matatahimik dati ang kaluluwa ni tatang mo. Nagawa mo ng bigyan ng hustisya ang kanyang kamatayan. Wika ni Mang Rocky. Lumipas ang mga taon. Bumuo ng sariling pamilya si Joven, kasama si Mariel. Naging masaya ang pagsasama nila. Ipinagpatuloy pa din ni Joven ang panggagamot. Lalo pa siyang nakilala dahil sa taglay na kausayan. Naging maayos na din ang pakikitungo nito sa ama at naging katuwang ang matanda sa panggagamot. Sa kasalukuyan, walang nakakaalam kung sino ang pinasahan ni Joven ng kanyang mutya. Ayon sa kanyang mga kaanak, isinama niya ito sa hukay. Ngunit malaki din ang posibilidad na ipinasa niya ito sa isang karapat-dapat. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.